Hello, magandang hapon. Pa-shoutout muna, no? Sorry ha. Shoutout, salamat dun sa kanta na ginawa nyo. Sir DZ Shanzila. No? Shoutout din sa sa misis nyo from Thailand. Si Wilaylak Mendez. Hello, Ma'am Wilaylak. Hello. How are you? Next. Sino pa ba yung mga nagpapa-shoutout dyan? May nagtatampo sa akin eh. Hindi ko daw na ano. Oy, pa-shoutout Prince Isaiah Tumambing ha. May page siya, Isaiah, ang ito oh. Pakita ko sa inyo. Yan, kung gusto niyo i-follow. Salamat, sir. Then, sino pa ba? Sino pa ba magpapa-shoutout? Si Ma'am Tintin San Juan. Hello, pag-greet naman po yung may-ari ng pares ng mundo ni si Doc Paul Lucas and Doktora Kathy Lucas and staff ng PNM. Hello po sa inyo. Yung may-ari daw ng pares ng mundo ni mundo na si Doc Paul Lucas at Doktora Kathy. At pati yung staff ng PNM. Hello sa inyo lahat. Tapos ito may pinapa-content sa akin eh. Sige. Sir Leo Paunalan, hello po. Sino pa ba? Wala na. Wala na? Okay. Tingnan natin itong mga videos na pinasa sa akin. Unahin muna natin yung sa GMA na to. Ano to? Nagyabang na di makukulong, mali ang akala. So tingnan nga natin. Ano to? Tayo mo. Oo, saksakin na. Kailangan talagang no? Patikman ng yan eh. Siguro wag naman siguro 10 years old. Gawin yung mga siguro 13 as at least teenager na. Pag ibababa yung criminal liability. Wag naman, ako for me masyadong bata ang 10 eh. I don't know sa inyo, no? Next. Yan lang naman yung clip. 'Di ba? Bago ba 'yon? Bago ba yung clip na 'yon? Pero below 16 siya. Tingnan nga natin. Na-curious ako dun Doon sa nagyabang ng hindi siya makukulong. 24 oras. On the spot ako ng reaction Tingnan natin mga videos. Wala pa naman dito, hindi pa naman naka-upload. Puro mararahas eh. Anyway, pagka na lang natin, nakita natin yung... To. Ay! To. Ano ba to? Pagal naman ang internet. Sa Maynila ay sinuko ng kanya mismong ina ang isang binatilyo na nagbanta at ng bato gamit ang basag na bote. Ang 15 anyos ay narinig pang nagyabang umano na hindi siya makukulong dahil menor de edad. Pero pagdiin ng pulisya, hindi totoong hindi makukulong ang isang nagkasala base lamang sa edad. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Hindi, kasi ito na pag-uusapan din namin to ni ni Earvlog eh. Oo naman. Pero hindi nyo maikakaila na iba ang treatment kasi sa mga to. Alam kasi nila na nakikita nila yung ginagawa doon ay nag-aaral sila. Baka nga isipin nito pagka idadala sa bahay pangarap yan, iisipin lang nila
parang summer camp eh. Feeling ko yun naisipin, o halimbawa, ayaw nila sa bahay nila, no? Baka mas matuwa pa to na idala mo sa bahay pangarap itong mga to eh. Yun kasi yung iniisip nila doon. In reality, hindi naman sila ikukulong talaga. Ang quote-unquote kulong nila, idadala sila doon sa bahay pangarap. Alam nila yon na ganun ang mangyayari. Hindi sila itatrato as an ordinary criminal. 'Di ba? Sa cellphone video na ito, kitang hinabol at inambaan ng isang lalaki ang pampatendan sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila noong Biyernes ng hapon. Hawak ng lalaki ang basag na bote. Maya-maya pa, inihagis niya ang basag na bote sa pampatendant bago sumabit sa jeep paalis. Natatakot eh. Wala pa raw 18. Tinamaan ng basag na bote ang pampatendant sa kanang Ayun braso. lang. Kawawa yung gasolin ko eh. Nakita ko may sugat dito. Oo, bata Anti-tetano pa pa yung... yun. Juan, bata pa yun. Hindi mo basta-basta patulang dahil bata pa eh. Ang problema yung tigas eh. Matigas ang Juan. Ang gusto niya, siya pa yung tama eh. Ang sinakyan niya, balik-balik kaya po. Yun, tumakbo yan. Galing doon, tumakbo. Hindi pa magbabayad yun. Ayon sa pampatendant, pinaalis niya ang binatilyo dahil nang gugulo umano sa gasolinahan. Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparadang jeep ninanakawan po niya. Nasaksiyan ito ng uploader ng video habang nagpapakarga sa gas station. Masyadong matapang yung bata eh. Talagang kahit kami, natakot kami. Talagang palaban na palaban siya eh. Ang last word na narinig ko sa kanya eh, parang kahit saksaking kita, eh hindi ako makukulong. So nagulat ako. Kaya talagang binidyo ko na lupit, siya. Muntik rin daw madamay sa pambabato ng basag na bote ang kanyang asawa. Nitong Sabado, isinuko ng kanyang ina ang menor de edad na anak sa mga otoridad. Pero sa halip na magpakumbaba, nagbanta pa ang binatilyo. Pinabulaanan ng Manila Police District ang sinabi ng binatilyo na hindi siya makukulong dahil menor de edad pa lang siya. Edad 15 ang lalaki ayon sa MPD. Hindi totoo na hindi ka pwedeng makulong base doon sa edad mo. Depende yun sa gravity ng offense. At pag nalaman na he acted with discernment o alam niya yung ginagawa niya, maaari siyang makulong. Pero hindi lang menor de edad na nagkasala ang makukulong kung paulit-ulit itong nangyayari. Meron tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag natin na responsible parenting in the city of Manila. Paganahin yan. Nang makita naman ng tao, kasi, ewan ko ma. Ako para sa akin, kailangan talaga may maparusahan na magulang. Eh. Hindi ko alam kung paanong gagawin nila, pero dapat may responsibility. Unang-una kasi inanak mo yan eh. Ikaw yung naglabas niyan, di ba? Ikaw ang nagbigay niyan sa mundo ng nilalang na yan. Kaya kung hindi mo aayusin yan, dapat managot ka. Sana may masampulan. Kung saan yung mga minor na nai-involve sa paulit-ulit na insidente, yung pang-apat na beses, ang mananagot na rito yung magulang o yung guardian. Depende ito sa edad ng bata. Mas mababa yung edad ng bata, mas mataas yung penalty. Gabriel Gonzalez, Ano kaya penalty, nakatutok, no? 24 oras. Baka naman multa lang yan, ha? Anyway, next tayo. Sana yun ang matagal kong inaano. Kung ayaw nilang ibaba yung criminal liability, partially, naiintindihan ko dahil bata. Kasi ang problema kasi talaga niyan, pag bata, yung pagpapalaki, dun kasi may problema dun sa pagpapalaki. 'Di ba? Pero kung halimbawa mapapatunayan na walang kwenta yung magulang, or basta kailangan may magbayad eh. 'Di ba? Kung walang pananagutan yung bata, kailangan magbayad yung magulang. Ganun lang 'yun. Kung paano nila gagawin 'yon, hindi ko alam. Basta kailangan may magbayad. Next. Ano naman to? LGBTQ na naman. Ano na naman to, men? But it's equal protections of the law.
Mas maganda pa rin talaga kung merong pagkilalang estado sa pagmamahalan or sasama ng dalawang tao, lalaki man at lalaki, babae man o babae. Pag meron ng batas, at least in some way or another, malilesen yung bigotry, hate, and discrimination. Kasi Hindi, nandun pa rin yun. Yan na naman discrimination na naman, min eh. Ano ba naman yung Hindi na, paulit-ulit na lang tayo, hindi lang naman kayo nadidiskrimina eh. Lahat naman ng tao nadidiskrimina. Halimbawa, naapi kayo, nasiraan kayo, or naging uncomfortable kayo. May unjust vexation naman, pwede nyo naman i-demanda nun. Ano ba? I-weaponize nyo lang kasi yan. Sorry ha, sa mga, yung nag-ano sa LGTV. Sa mga baka i-weaponize lang kasi yan eh. Yung batas na yan eh. Yung sinasabi niya sa discrimination, halimbawa, siraan man kayo, may libel naman. Na-annoy kayo, may unjust vexation naman. Na kaso. 'Di ba? Binugbog kayo dahil kayo ay bading, meron namang physical injury. Ano ba bang kailangan special dyan, men? Sabi gano'n, may nag-comment sa akin, pag mga ganyan, wag nang pakialaman, pwede mo naman lampasan yung video na yan para hindi mo na. Katulad ng video ko, kung ayaw mo nang pinakikinggan ko, ba't hindi mo gawin sa akin? Ba't ako kailangan gumawa na hindi ko pansinin ito, nasa public ito? Ginagaya na nga ni Mandirigma yung yung dahilan ko na yun eh. Nakakapulot na sa akin sila eh. Pag nasa public to, open for criticism ito. Ha? Huwag nyo ko sasabihan na hayaan mo, wag mo na lang pansinin. Ba't di mo gawin sa video ko? Ba't pag sa video tungkol sa kabaklaan, kailangan wag pansinin? Pero sa akin, pwede. Bias, di ba? Nasasaktan ka ba? legal na kami. For now, same-sex marriage remains unrecognized under the Philippine law. Yet Reverend shares that more than 8,000 couples have already undergone its Holy Union rites. Meron pinopropose yung civil union. Hindi siya marriage Yun ay para sa legal. No? Civil union, yung pwede na siguro yun. Civil union. Pero yung marriage, ano yun sorry mga mga kapatid kong LGBTQ ha. Yung marriage kasi yun ay sacred yun na iginagawad sa, alam mo na, sa itinalaga ng Diyos. 'Di ba? I know, may masasaktan, no? May masasaktan. Pero yun ang paniniwala kasi ng mga naniniwala sa Diyos. Oo, may naniniwala naman sa Diyos. Katulad nito, no? May naniniwala naman sa Diyos na naniniwala sila na binibigyan ng permiso ito. Kasi may pare I don't know kung Catholic ba yan, pero I don't think na Catholic ito, no? Pero dun sa talagang, yung mga major religious, kasi meron na naman magsasabi dyan na katulad nung nagsabi sa akin, alam mo ba, sa Abrahamic religion, wala tayong ganon. Di ba? Huwag kayong gumawa ng strawman argument. Irrelevant. Di ba? Kasi may nag-raise ng argument yan may pa-religion ka ba? Sa Abrahamic religion nga, ang daming gods na. Irrelevant. Di ba? Hindi naman religion ang pinag-uusapan natin dito Well, pinag-uusapan na technically yung religion, pero hindi tayo nag-uusap kung ano yung essence ng isang religion or kung paano tumatakbo ang isang religion. Ang pinag-uusapan lang natin dito yung marriage mismo. At yung konteksto tungkol sa same-sex marriage. Ngayon, kung ang mga kabilang sa Abrahamic religion na ni-raise argument sa akin
ay Islam, Judaism, Christian, ay may iba-ibang gods, wala na akong pakialam doon. Pero sa konteksto kasi, hindi masyadong tinatanggap ang same-sex pagka ang pinag-uusapan natin, Christianity. Kasi, alam nating hindi talaga pwede. 'Di ba? Ngayon, ginagawa nyo yan, bahala kayo. Ayan, gumawa na pala kayo ng dyan ng LGBT's Christian Church Philippines O di yan, meron na kayo. Pinigilan ba yan? Hindi naman pinigilan yan. Di gawin nyo yung gusto nyo. Ba't kailangan isalin nyo pa kami dyan? Di ba? Nagagawa nyo naman pala Now, doon sa civil union siguro pwede kung gusto nyo maging legal. Yung pagsasama nyo. Pero yung marriage, di ba? Irespeto nyo din yung paniniwala ng iba. Now, kung feeling nyo ay yan, gumawa na kayo ng LGBT's Christian Church, di, mag-unli, pakasal kayo dyan. Yan pala, nagagawa nyo na Ba't kailangan ipilit nyo pa sa amin yan? Paano kung pilitin rin namin kayo na mali yung paniniwala nyo? Di ba, magagalit din kayo? Ba't kami kailangan pilitin nyo? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.